Hi mga langga! Welcome back sa ating page. Ako nga pala si Jen at nandito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike. Aming anak, nagtatrabaho kami bilang mga dairy farmers dito sa isang dairy farm. Itong vlog na ito mga langga ay continuation pala dun sa video na in-upload ko kung saan kami ay pumunta sa isang dagat dito sa New Zealand. Ito naman ay pauwi na kami sa bahay pero before kami umuwi, mag-stop over muna kami sa isa pang dagat na pinupuntahan talaga ng mga turista dito sa New Zealand. Pero bago tayo makarating sa nasabi kong dagat, tayo muna ay magla-lunch dito sa Tairua. Medyo makulimlim ang panahon ngayon pero sana mamaya mag-clear out na siya para ma-enjoy naman natin yung view doon sa pupuntahan naming dagat. Dito pala tayo kumain sa Da Pepe. Medyo nakapag-adjust na sina mama at papa sa mga pagkain dito sa New Zealand. Kasi hindi na sila masyadong naghahanap ng kanin sa mga restaurant tuwing kakain kami sa labas. Ito lang yung mga pagkain na in-order namin para sa aming brunch mga langga. And in fairness, masarap naman siya. Medyo may kamahalan nga lang. Pagkatapos namin kumain doon ay bumiyahe na ulit kami. Nasa mga 2 hours and a half yung drive natin papunta doon sa dagat na sinasabi ko. And from there, 2 hours naman yung babiyahiin natin from that place papunta naman sa bahay namin. Yes mga langga, medyo malayo talaga yung pupuntahan natin. Pero ayos lang kasi nag-joyride naman tayo. Dito sa New Zealand kapag ka naglo-long drive kayo, hindi ka rin naman magsasawa kasi maganda yung mga tanawin, ay enjoy mo talaga siya. And after 2 hours and a half mga langga, finally dumating na rin tayo dito sa Mount Maunganui. Sa itong lugar na ito, sa paborito namin ni Mike na puntahan tuwing summer. Tuwing summer kasi, napakadaming mga turista, napakadaming mga tao dito. Minsan may mga naglalaro pa ng volleyball dito. Noong pangalawang taon namin ni Mike ay inakyat namin yung bundok na yan. At from there, napakaganda ng tanawin. Medyo malamig ngayon mga langga kasi kanina di ba makulimlim yung panahon. At ngayon dahil nasa open area tayo, naku sobrang feel mo na talaga yung hangin. Kaya naman hindi namin plano na magtagal dito ng ilang oras. Papasya lang namin sina mama dito sa harap ng dagat. Kasi pagkatapos ng araw na ito mga langga, malapit na naming ihatid sina mama at papa sa Pilipinas. Yes, malapit pong matapos ang bakasyon ng aming mga magulang mga langga. Pero masasabi ko na sobrang sulit ng bakasyon nila. 6 months din kasi silang nagstay dito sa New Zealand. At sa 6 months na yon, naku, ang dami na nilang napuntahan, lalong-lalo na sa South Island. Sinigurado kasi talaga namin na pagdating nila ay makakapasyal talaga sila dito sa New Zealand. At timing na winter time noon, kaya naman experience din nila ang snow. Siyempre, na-experience din nila ang magtrabaho sa farm, kaya naman sobrang saya nila. Pero hindi din nila maikakaila na miss na din nila yung buhay nila sa Pilipinas. Ibang-iba kasi talaga ang buhay namin dito sa New Zealand kumpara sa buhay nila sa Pilipinas mga langga. Ito, napakadami nilang mga idle time. Yung wala silang ginagawa, nakatambay lang, nanonood lang ng TV. At hindi sila sanay sa ganun mga langga. Kasi na mama at papa, napaka-workaholic. Kaya naman masaya ako na nakapagpahinga din sila kahit na 6 months lang. Although, isang taon naman yung visa nila dito sa New Zealand. Pero, ayaw din nilang magstay dito ng sobrang tagal. Actually nga, 3 buwan lang yung gusto nilang magstay dito sa New Zealand. Pero sinabihan ko sila na kung pwede, 6 months na lang. Mayag din sila kasi gusto rin nilang makita yung apo nila during that time. Anyway mga langga, ganito pala yung view dito sa Mount Maunganui. Hindi pa masyadong madami ang tao ngayon kasi medyo malamig pa yung dagat. Kahit na nagsimula na yung summer season, hindi pa rin ganun kainit yung panahon. Pero meron na rin mga naliligo. Ito nga sila kuya chilling lang dito sa taas. Maliban sa mga naliligo mga langga, marami din dito ang nangingisda. Sayang nga at hindi namin nadala si Papa sa pangingisda. Gustong-gusto pa naman niya yung ma-experience. Bago kami umuwi, nag-decide muna kami na kumain. At umorder lang kami ng shareable na pagkain. Kasi tuwing umorder kami ng tigi-tigisang order, hindi na uubos ni na Mama at Papa. Sabi nga nila, napakalaki daw ng serving ng pagkain dito. Kaya hindi nila nauubos. So pagkatapos namin kumain doon, nag-decide kami na bumalik naman ulit doon sa tapat ng dagat. Baka sakali kami na baka hindi na ganun kahangin doon. Hindi pa kasi namin napasyal si na Mama doon sa kabilang side. Dahil humangin ng sobrang lakas kanina, kawawa kasi si baby, kaya naman umalis muna kami. Trivia lang mga langga. Itong lugar na pinuntahan namin ay parte ng Bay of Plenty na region. At alam nyo ba na ang most expensive suburb ng Bay of Plenty ay ang Mount Maunganui kung saan tayo ngayon. Umaabot lang naman ang median house prices dito ng kulang-kulang 1.3 million New Zealand dollars. Kapag malapit ka kasi talaga sa dagat, mas extra pricey yung mga presyo ng mga bahay. Expected na talaga yun mga langga. Isa rin kasi ang lugar na ito sa may napakagandang dagat dito sa buong New Zealand. Obvious na obvious naman yun. Maganda ang kulay ng tubig at white yung sand. Kaya nga marami talaga yung mga tao dito na naglalaro ng volleyball. At isa nga ito sa mga pinupuntahan ng mga turista. At pagkatapos nga naming maipasyal si na Mama doon, dito naman kami sa kabilang side, dito sa may mga buildings. Yung mga buildings na yan mga langga ay mostly mga apartments, meron din mga hotels, motels, may mga kainan, at may iba na meron namang houses. Yung parents ng amo namin, yun bang pumunta sa bahay namin para bisitahin si baby? Meron lang naman po silang bahay dito.
pinupuntahan nila tuwing summer. Anyway, nung pauwi na kami, nag-stop over muna kami para magpagasolina at meron kaming nakita na nagre-refill ng gas. At na-curious kami kung paano yun gawin, kaya pinanood muna namin siya. Tapos ay bumiyahin na ulit kami. Kinabukasan, Hi! mag-picnic me. Mag-picnic me! Ay magpipiknik. With the fan bam. Dali, ko ni kay magigna ko. No. With the fan bam. Kaya kang Queen Elizabeth mo ni ko na yapo no. Ta kami doon. Lo Canada lahi la Canada kadagan tao. Ya Canada. Excited na kaming lahat at sad at the same time kasi ito na yung huling araw na makakapasyal sina mama at papa dito sa New Zealand. Dahil wala na day off si Mike sa work before kami aalis papuntang Pilipinas. Kaya naman susulitin namin ito. Dito sa Whakamaru Lake ay pwede kang maligo, pwede kang mag-fishing, pero kung mangingisda ka man, kinakailangan meron kang permit. Pagdating namin dito, hindi ko inasahan na ganito pala kalakas ang hangin mga langga. Pero tumuloy pa rin kami. Challenge ko si Papa na maligo sa lake, pero hindi na siya nagpaloko sa akin kasi tinesting na muna niya yung lamig ng tubig kung kaya ba. So ayun, hindi siya naligo. Tinatap na namin agad yung mga gamit namin para naman hindi kami masyadong magtagal dito sa lake dahil sobrang mahangin talaga mga langga. Nakikita niyo naman sa video na grabe yung hangin. Si Mama pala yung tagahawak ko ng camera. Anyway mga langga, pasensya na kayo sa background ko kasi si baby ay nagsasalita rin kapag ako ay nagsasalita. Sobrang napaka-cute. Anyway mga langga, normally itong lake na ito ay punuan talaga. Kasi ang view dito sa lake, isa sa may magandang view na lake. At dito rin pala sinut ang pelikulang Yogi Bear. Isa nga pala yung amo namin sa mga nakuhang extra para sa pelikulang yon. Pero sobrang tagal na nun mga langga. Ngayon, na-develop na yung place. Dami ng mga tao na nagsa-stop over dito, lalo pa ngayon na meron ng mga facilities katulad na lang nitong barbecue. At meron ding mga toilet, mga shower. Kaya pwede kang mag-park dito. Sa totoo lang, ito pa lang yung first time namin ni Mike na nakapunta dito. Kasi kahit na malapit ito sa amin, hindi kami mahilig ni Mike na pumupunta sa mga ganito. Kasi dalawa lang naman kami. Mas mahilig kaming mag-long drive instead sa mag-picnic. So, andito na tayo mga langga sa lake, Whakamaru. Ito yung malapit sa amin. And dito tayo ngayon sa may table and merong barbecue dito. Magluluto kami. Dito kami magpipiknik. Of course, sila mama and si baby. Si baby na ayaw lagay ng habol. Ayan. Sobrang ganda dito. Merong mga toilet and shower. Ayan. Tapos pwede kang mag-park dyan para dito ka matulog. Ganun. Marami mga nagpa-park dito. Meron pa dun sa kabila. Doon. Mas marami doon. And ito yung fronting ng lake. Tapos yan yung view mo. Yung mountain na yan. Anyway, magluluto na tayo. So, titingnan ko na. Every 20 minutes lang ito. So, i-hold ko daw siya lang 6 seconds. So, nagpicture lang kami dito, guys. Tapos, yung anak ko, pinapatong niya yung paa niya dito. Dito. Look at that, oh. Nag-smile pa. Ay, sus, walang kurik. Yeah. Anyway, update sa ating niluluto mga langga. Nagdala lang kami ng marinated na manok. Bumili rin kami ng burger patty at itong sausage. Umuwi nga pala si Mike sa bahay para kumuha ng mantika kasi hindi kami nakadala ng mantika. Tapos mo palang gamitin itong mga grill na ganito mga langga or barbecue na mga ganito ay kinakailangan mo rin siyang linisin. Kasi kahit na merong mga naglilinis dito, everyday merong mga nagme-maintain, kailangan pa rin natin gawin ang ating part a responsible na tao at residente dito sa New Zealand. Dahil sa sobrang mahangin mga langga ko, si baby ay nagsimula ng mag-cry. Nagsimula ng umiyak. Hindi niya gusto yung hangin kasi masakit siya sa mukha ni baby. Kaya naman, we decided to go home na lang mga langga kasi kawawa si baby. So we literally came here para mag-picture at magluto tapos dun kami kakain sa bahay. So, isi-set up lang ni Mike yung sasakyan tapos magpapack up na kami dito para umuwi sa bahay. At nung nakauwi na kami sa bahay ay meron ako mga bisita na dumalaw sa akin. Of course, ang aking kaibigan na si Madam Jean or si Mamu at si Sir Randy at Joner na taga-Bataan na dairy farmers din dito sa New Zealand na nagtatrabaho sa may Tokoroa. Galing po si Sir Jonard sa Dubai. Hindi po. Oo, tapos kinuha siya dito ni Sir, yung manager ni Sir Randy, tapos dito na siya ngayon nagtatrabaho. Yeah. Hi na lang po sa mga kakilala. Hello. Hi, sa mga taga-Bataan. Bataan? Oo, mga taga-Bataan. Hi mo. Sa mga taga-BPSU. BPSU. Dun sa professor nyo. Ano mo yung professor nyo? I-mention nyo. Ikaw na. I-mention nyo mo yung professor nyo, Randy. Hello po, Sir Rudy. Happy birthday po. Tingnan mo.
Happy birthday po, Sir Rudy. Rudy po? Sir Rudy, happy birthday po. Kasama ko po dito ngayon sila Sir at si Ma'am Jean. Ay! At yun lang mga langga. Maraming salamat for watching. God bless. Bye!